Good morning sa inyong lahat, mga anak, apo. Ngayon, masama naman ang panahon. Pero okay lang sa atin, mga anak, apo, kasi talagang ganyan. Talagang ganyan ang panahon natin. Di na talaga natin yun mapabago. Dahil ito ay schedule na talaga yung bagyo natin. Nasabi nga ng mga mga tagapagbalita na sa Pilipinas, 21 kabagyo, pero praise the Lord, hindi nakaabot. Yung iba nalihis ni Lord. Kaya talagang pasalamat tayo na saan man ngayon yung malakas na mga bagyo o ulan, kahit ano man ang mga karanasan natin sa mga panahon na ito, talagang pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon dahil talagang hindi na natin maiwasan yung mga panahon na ito na mayroon talagang mga kalamidad, pero ito ay nakadepende lang sa atin kung tayo ay talagang magtiwala lang sa ating Panginoon. Ano man ang mga panahon na talagang inaayos din ito ng Panginoon dahil tayo lahat ay iniingatan naman niya. Hindi tayo niya pabayaan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Kaya talagang di natin makaligtaan, mga anak, apo, yung ating mga panalangin, kasi ito ang nagprotekta sa atin sa araw-araw, yung ating mga panalangin sa Panginoon. Dahil kailangan talaga tayong daging dumudulog sa Kanya upang tayo ay habagan at kaawaan ng ating Panginoon. Kaya mga anak, apo, salamat sa inyong lahat. Kahit anuman ang panahon, pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. So ngayon, yung kwento natin, pakinggan lang ninyo kung ano yung karapat-dapat natin iayos doon. Ngayon, mayroon tayong kwento na tatlo sila. Yung isang mayaman na Diyos at saka ang pangalan niya DC. Ang edad niya 72 years old, isa siyang byuda na may anak siya na pangalan na Bolye. So, itong si Bolye, nag-alala sa kanyang ina na si DC dahil nag-asawa na nga siya. Siya ay bumukod na o hiwalay na siya sa kanyang mama na si DC. So, nagmalasakit naman ang kanyang anak na kumuha ng isang sarili niyang driver. Kumbaga siya ay hindi lang driver, kundi siya ay nag-alaga sa kanilang sambahayan. Dahil nga yung nanay ay 72 years na kumbaga hindi na makakilos ng maayos. Ito namang driver na si Hawk, kinuha niya dahil magaling na driver para magtrabaho doon sa kanyang mama. So itong si Hawk naman, isa siyang driver na African America. Ang edad naman niya 60 years old. So siya ay maraming kumuha sa kanya na talagang malaki ang sahod. Pero tinanggihan niya dahil nakita niya yung kalagayan na DC na parang naawa siya doon, na pinili niya na doon siya maglingkod. Ito namang anak niya na si Bolye, nag-asawa, ay malayo na sa kanilang tahanan. So, ito naman si DC, na dahil nakita na niya na nag-serve itong si Hawk sa kanyang bahay. So, tinanggap niya yon. Pero nung nalaman ni DC na wala palang pinag-aralan ito,
parang nagkaroon siya na hindi na siya nagtiwala doon kay Hawk na bilang driver. Pero sa sambahayan nila, okay lang. Pero sa pagmaneho sa kanilang kotse, ayaw niya dahil lang sa walang pinag-aralan. Tandaan niyo yan mga anak po. Bilang walang pinag-aralan si Hawk, hindi pinagkatiwala ni Daisy ang pagmamaneho sa kanilang kotse. Isang araw, sabi ng anak na siya ay magpahatid doon sa kanilang bahay kay Hawk. Ang sabi naman ni Daisy, ayaw niya, ihatid na lang siya doon sa bus, sasakay siya ng bus para ihatid siya doon sa bahay ni Bolye. Ngayon, ito naman si Hawk, nag-alala siya sa kalagayan ni Daisy dahil nga hindi na siya talaga makilos ng maayos at siya ay 72 years old na. So nagmalasakit ito si Hawk sa kanya. Sabi niya, hindi dapat na magsakay ng bus, kundi magsarili siya ng sasakyan papunta doon sa kanyang anak. Pero ayaw talaga ni Daisy na hindi siya nagtiwala ni Hawk sa pagmamaneho na papunta sila doon sa kanyang anak. So hindi nangyari yung biyahe na yon. So nanatili sila doon sa bahay. So itong naman si Hawk, dahil wala nga tiwala sa kanya yung amo niya, wala naman siya magawa kung ayaw naman niya magmuniho sa kanyang amo. So ang ginawa niya, sa bahay na lang siya. Habang doon siya sa kusina, siya ay nagugutom. Nakita niya mayroon doon yellow canned good na ulam, salmon. Ang ginawa niya, dahil gutom na siya, kinuha niya at kinain niya. Pero ang balak niya, talagang palitan niya. So nung tumawag yung anak niya na si Bolye sa nanay, naglalakad ito si Daisy sa kusina. So si Hawk, nakabili na siya ng pangpalit doon sa kinuha niya na salmonello. So ito hawak na niya dahil ibalik na niya doon sa kinuha niya na inulam niya. So nakita siya ni Daisy habang naglalakad sa kusina na ang akala ni Daisy nagnakaw si Hawk. So nagsumbong siya doon sa kay anak niya na si Bolye na magnanakaw pala itong si Hawk. Kinuha niya yung salmonello. So hindi alam ni Bolye na sinumbong na pala siya sa anak, pero wala namang sinabi ni Bolye. Kumbaga, wala lang siyang sinabi kung kinuha ba totoo o ano. Pero nakita ni Daisy na hawak-hawak ni Hawk yung salmon na ibalik na niya doon sa kinuha niya kasi kinain na nga niya. Ay ngayon, binalik niya doon sa lagayan kung saan niya kinuha yung kinain niya na salmon, pero ang binalik din niya kagaya rin sa kanyang kinuha. Hindi alam kasi ni Daisy na yung pala ipalit na niya sa kinuha niya. So ang isip talaga ni Daisy na nagnakaw si Hawk, pero hindi siya nagtanong. Yun lang, sinumbong lang niya sa anak niya na si Bolye na magnanakaw pala siya. So si Bolye naman, wala naman siyang sinabi dahil nga yung nanay niya walang mag-alaga. So kumbaga hindi niya pinansin yung sabi ng mama niya. So ngayon nagkaroon naman ng nagyeyelo ang lugar nila. So talagang mahirap magbibiyahe. Ngayon, ang sabi naman ng anak na si Bolye, magpahatid siya doon kay Hawk
doon sa bahay nila. Ayaw ni DC kasi nga hindi siya tiwala sa pagmamaneho ni Hawk. Sabi ni Hawk, kaya niya dahil karanasan na niya yung pagbibiyahe na may mga yelo. Dati-rati na daw siya ginagawa niya na bilang driver sa pagmamaneho sa mga yelo. Talagang kabisado niya yon. Pero hindi talaga nagtiwala si DC. So, hindi siya nagpunta doon sa kay Bolye dahil nga ayaw niya magpahatid kay Hawk. So, wala namang magagawa si Hawk, di wala. Nasa bahay lang sila. So, ang nangyari, na natili pa rin si Hawk sa sambahayan nila ni DC hanggang umabot na ng 97 years old si DC. Andiyan pa rin si Hawk, nag-serve pa rin or naglilingkod ng tapat doon kay DC. So bilang hindi na talaga makakilos ng maayos si DC, nag-alala na to si Hawk sa kanya. Pero talagang ang pag-serve ni Hawk sa kanya talagang maayos. Pinagluto niya kung anong paborito sa kanilang bahay. Maayos yung pag-ayos niya sa kanilang sambahayan, ang paglilingkod niya sa pagpakain, pag-asikaso kay DC, okay. Sa sasakyan lang, ayaw talaga ni DC na siya ang magmaneho. Dahil nga doon sa wala siyang pinag-aaralan. Ito na ngayon, sabi na ang anak na si DC, sinabihan niya, kailangan na sa edad niya na 97 na siya ay ipatira na sa nursing home. So wala na may magawa si DC dahil nga matanda na nga siya, 97 years old, at saka mahina na siyang kumilos. Pumayag siya doon na doon siya titira sa nursing home. Pero hindi pa rin siya nagtiwala kay Hawk na magmaneho paghati doon sa nursing home. Ang ginawa niya, si Bolye pa rin ang naghahati doon sa nursing home. So, ang nangyari doon na habang nakatira na siya, si Hawk naman nasa kanilang sambahayan na talagang naglilinis siya doon, nag-aayos ng bahay nila. So, hindi na siya doon nakita ni DC sa nursing home. So may panahon na siguro na naalaala ni DC kung ano yung paglilingkod sa kanya ni Hope, na talagang pinapakain siya ng wasto, ayos siya sa kanilang sambahayan, lahat ng ginagawa ni Hope ay tapat sa paglilingkod sa kanya, sa yung pagmaneho lang ang ayaw niya. So sabi nga niya kay Bolye, kung pwede kung pagbisita ni Bolye, dalhin niya si Hawk. So ang nangyari naman doon, nalaman ni Hawk na siya ay pupunta doon kay DC. Ang ginawa naman ni Hawk, nagluto siya ng paboritong pagkain ni DC. So nung sumama na doon si Hawk kay Bolye, nakita niya na masaya naman si DC doon. So ngayon, yung nakita niya si Hawk na masaya rin siya kasi ang ginawa ni Hawk, nagdala siya ng pagkain. Kung ano yung paborito ni DC na pagkain, yon ang pasalubong ni Hawk. Kaya lang, ang ayaw lang ni DC talaga yung pagmamaniho dahil wala nga siyang pinag-aralan. Pero salamat sa ating Panginoon na si DC na namimiss din niya kung hindi magpunta doon si Hawk sa kanya. So tuwing magpunta yung anak, sabi niya, nag-request siya kay Bolye na tuwing pagpunta ni Bolye kay DC, dalhin niya si Hawk. Kaya ang ginagawa naman ni Hawk, kung ano yung mga paborito niyang pagkain ni DC, yun ang ipasalubong niya doon sa nursing home. Kaya naman, dito na lang tayo mga anak-apo, mag-comments lang kayo
kung ano ang inyong pagkaunawa sa ugali ni DC o ano ang kalagayan ni Hawk sa kanyang pag-alaga sa kanyang amo, na siya talaga ay tapat na naglilingkod kay DC. Kaso lang si DC walang tiwala sa pagmaneho dahil wala nga siyang pinag-aralan. Kaya salamat sa inyo mga anak-apo, mga bagong mga viewers natin o mga subscriber. Mag-comments kayo kung saan nagkamali si DC o sino ang mali sa kanilang dalawa, si Hawk ba o si DC. Kaya salamat sa ating mga kapatid ngayon na bagong mga subscriber o ang lahat na nakikinig ngayon, shout out. Kaya mga anak-apo, salamat sa inyong lahat na kayo ay talagang nagsunod talaga kayo sa page ni nanay na walang sawa. Ako rin walang sawa na taos puso nagpasalamat sa inyo